Matinding traffic naman ang nagbabadya sa NLEX ngayong long weekend. May mga rutang pansamantalang isasara para bigyang daan ang opening ceremony ng FIBA World Cup sa Philippine Arena sa Biyernes. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Matyagang pumila para magpakabit ng RFID sa NLEX Balintawak si Mang Joel. Babiyahe daw siya kasi sa long weekend, kaya naglaan daw siya talaga ng oras ngayong araw. Kung ikakas mo mahaba pila, mas maganda yung RFID. Nung umuwi kami ng Tarlac, Nueva Ecija, easy trip, tuloy-tuloy lang. Isa si Mang Joel sa libo-libong motoristang uuwi ng probinsya ngayong long weekend. Suspendido kasi ang mga klase at trabaho sa Metro Manila at Bulacan sa August 25 dahil sa opening ng FIBA World Cup. Dire-diretso yan sa August 28 dahil naman sa National Heroes Day. Hindi bababa sa 200 tauhan ng NLEX ang itatalaga sa Biyernes. Lalo't tinatayang bubuho sa mga motorista sa Mindanao Toll Plaza, Balintawak Toll Plaza at Karuhatan Toll Plaza. Sana po mas maaga po silang magbakasyon. Huwag na po nilang antayin yung Friday. Maaring bumiyahe na sila ng Huwebes ng hapon o gabi. Higit 400,000 sasakyan ang inaasahan na dadaan sa NLEX ngayong long weekend na sasabay pa sa pagbubukas ng FIBA World Cup na gaganapin naman sa Philippine Arena sa Bulacan. 55,000 ang kapasidad ng Philippine Arena. Paalala ng pamunuan ng NLEX, magpapatupad ng 100% cashless transaction sa Ciudad de Victoria exit bago makapasok sa Philippine Arena. Kaya para iwas hassle, siguraduhin may load o magpakabit ng RFID para makapasok. Isasara sa publiko ang ilang daan papasok ng Philippine Arena simula alas 5:30 ng Biyernes. Kabilang dyan ang parehong exits ng Ciudad de Victoria Toll Plaza, Igulot Intersection via MacArthur Highway at Gate 3 ng Philippine Arena. Para makabawas sa mga sasakyan na pupunta sa Philippine Arena sa Biyernes, may libreng sakay sa mga ticket holder. Nasa 400 bus ang ide-deploy sa 12 malls at bus terminals sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga. Oras-oras ang biyahe ng libreng sakay na magsisimula ng alas 11 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para matiyak ang daloy ng trapiko sa Biyernes, higit 1,000 traffic enforcers ang itatalaga ng MMDA sa mga lansangan. Maging mga mall sale at major road repairs na nakakasikip sa trapiko, bawal muna. Paglilinaw naman ng MMDA, may number coding sa Biyernes kahit pa walang pasok sa Metro Manila at Bulacan. Dahil po sa aming eksperyensya, kung magde-declare po kami ng suspension ng number coding, dumadami po ang sasakyan sa lansangan na nakikreate po ng traffic. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.